Sabi nga nila, you ask Wednesday. Pero sa atin, dahil ang Panginoon ay nasa puso natin, siya ay nananahan sa ating buhay. Amen. Hindi bago tayo mag-start, tayo mag-pray na muna. Pray Lord, sa umaga nito kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sapagkat kami, Panginoon, ay muli dinapo mo sa lugar na ito para makapakinig at makapag-aral ng iyong salita. Ang dalangin po namin ng gabay na sa Espiritu, ang siyang patuloy na maging gabay at tagapagtulong po. Muli, tinataas ka namin, niluwalhati ka po namin sa aming mga pagkakas. Salamat Lord, ang kapayapaan mo, biyaya mo, kaligtasan mo siya makaya. Sa bawat isa na narito namin. I-declare siya, salvation peace sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa gabay at pagpapala mo sa amin. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic natin ngayon, ang tunay na yaman. Diba? Ang tunay na yaman. Sa Lucas chapter 19, verses 1 to 10, meron isang tao na ang pangalan niya ay Zaccheo. Kilala niyo ba si Zaccheo? Sino si Zaccheo? Si Zaccheo ay siya yung pinuno ng tagasingil ng buwis. Kumbaga, siya ay commission sa tax. So, yung mga nagbabayad ng tax, siya'y namumuno doon. At si Zaccheo ay mayaman. Bakit kaya siya yumaman? Nangungupit siya. Halimbawa, ang tax mo, 1,000. Gagawin niya 1,500. At yung 5,000, binubusan niya. Kaya siya yumaman. No? At minsan, itong si Zaccheo ay pumunta sa kanilang lugar. Si Jesus pala, pumunta sa kanilang lugar para magbahagi ng mabuting balita. Gusto ni Zaccheo na makita si Jesus. Kasi nakikita nila na si Jesus, maraming ginagawang himala. Nagpapagaling na may sakit. Nagpapalayas ng demonyo. Ano pa? Bumubuhay ng patay. Ibig sabihin, maraming himala na ginagawa si Jesus. Gusto ni Zaccheo na makita si Jesus. Kaso ang problema, si Zaccheo ay maliit. Pandak. Siguro ang height niya nasa ano lang. Maliit lang siya. Gusto niya makita si Jesus. Kaso si Jesus, pinagkakaguluhan ng tao. Kasi maraming tao ang lumalapit kay Jesus para makaranas ng himala. Kaya gusto ni Zaccheo na makita si Jesus. Dahil sa maliit, hindi niya makita si Jesus. Kaya anong ginawa niya? Umakyat siya sa puno. Di ba? Anong klaseng puno? Di ba yung mga puno tayo dyan? At mayroong nagtatalumpati, nagpapakayag, halimbawa, artista. Siyempre, gusto mo siya makita, di ba? Kung ano man niya, itsura. Si Zaccheo ay meron siyang desire na makita si Jesus. At yung pag-akit niya doon sa puno, ang pangalan ng puno ay Sycomoro. Kung iba yung puno Sycomoro. Hindi ko rin alam kung ano yun eh. Nung pag-akit niya sa puno, dumaan si Jesus doon sa kanyang inakyatang puno. At ang sabi niya, Zaccheo, bumaba ka dyan, sabi ni Jesus. At ako ay pupunta sa iyong tahanan.
Siyempre, na-excite si Zaccheo. Gusto niyang maranasan si Jesus. Kaya pinutuloy ni Zaccheo si Jesus sa kanyang tahanan. Ay nung nandun na si Jesus Christ, papunta sa kanilang tahanan, nagbulong-bulungan yung mga tao. Sabi ng mga tao, bakit nakikisama si Jesus sa tax collector na yan? Sa magnanakaw na yan? No? Kasi si Zaccheo, siya ay corrupt. Maraming tao ang galit sa kanya. Kasi siya ay magnanakaw. Pero, nung si Jesus ay nasa tahanan ni Zaccheo, ang sabi ni Zaccheo, Panginoon, ibibigay ko yung kalahati ng aking kayamanan sa mga may hirap. Di ba may pagbabago? Dati siyang yung sakim sa pera. Pero nung na-encounter niya si Jesus, nagkaroon siya ng pagbabago. No? Ang sabi niya pa, yung mga taong ninakawan ko, yung mga dinaya ko, ibabalik ko sa kanila ng 4 na beses. Halimbawa, dinaya kita ng 1,000. 1,000. Babalik ko sa kanya 4,000. Masaya ka, di ba? Yung 1,000 mong inutang ko sa'yo, babalik ko sa'yo ng 4,000. Hindi pala inutang, dinaya, ninakaw. Yung ninakaw ko sa iyong pera na 1,000, babalik ko ng 4,000. Ganon ka seryoso si Zaccheo sa kanyang pagsunod ni Jesus. Amen. Bakit nangyari kay Zaccheo yun? Bakit siya nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay? Unang-una, nagkaroon siyang desire na ma-encounter si Jesus. Nagkaroon siya ng desire. At nung nagkaroon siya ng desire, hinanap niya si Jesus, ito'y kanyang natagpuan. Sabi ng Biblia, ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan. At kung yan yung pagbubuksan, siya ay papasok. Saan siya papasok? Sa puso natin. At babaguhin ni Lord yung ating puso. Dati kang magnanakaw, dati kang sakim sa pera, pero nalong na si Jesus Christ ay nasa iyo, nagkaroon ka ng pagbabago. Meron isang tao, nagbuhukay siya ng kayamanan. At sa kanyang pagbuhukay, may nahukay siyang isang perlas. Perlas, parang ginto. Nung nahukay na yon, ito'y kanyang binalik. Tapos, yung pera niya na kanyang naipon, binili niya yung lupa na yon na pinaghukayan ng perlas sa dito. Bakit? Kasi doon sa lupa na yun may kayamanan. Kaya binili niya yung lupa na yun. Amen. Sa atin, yung salita ng Diyos na napakinggan natin, higit pa sa ginto. Na kapag ito'y ating natuklasan, ito'y ating naranasan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang naranasan ni Zaccheo. Nagkaroon siya ng pagsaliksik sa ating Panginoon. No? Akala na siya ng pagbabago sa kanyang buhay. Amen. Sabi nga sa Biblia, pag inuuna mo ang Diyos, sinampalataya mo siya, ang kanyang kaharian na yung sinusunod, magkakaroon ka ng kaligtasan. Lahat ng bagay ay bibigay sa iyo. Determination. Amen. Siyempre, nung na-encounter niya si Jesus, nagkaroon siya ng joy. No?
tunay na kagalakan. Kasi hindi lahat ng mayaman masaya. Di ba? Yung ibang mayaman, may sakit sila. Yung ibang mayaman, natatakot sila mawala yung kanila pera. Kasi ang puso nila andun sa pera. Pero si Zaccheo, nung tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng tunay na kagalakan. Kasi hindi lang sa kayamanan na nagkakaroon ng tunay na kasiyahan ng tao. Ito yung nabibigay natin, nabibigay ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lang yun, nagkaroon siya ng tunay na pagsisisi. True repentance. Sabi nga ng Panginoon kay Timoteo, sabihin mo sa mayayaman na huwag silang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kundi mag-impok din sila ng kayamanan sa langit. Amen. Kasi ang kayamanan dito sa lupa, nananakaw, nasisira, ano pa? Nawawala. Pero yung kayamanan sa langit, ito'y walang hanggan, panghabang. Kaya na-realize ni Zaccheo na ang kayamanan sa langit ay pang walang hanggan. Pero isang mayaman. Pero nagkayo siya ng maliit na bahay para sa kanyang negosyo. Eh dahil sa kanyang sipag, dahil sa kanyang pagtsatsaga, lumaki yung negosyo niya. Yung dating maliit na bahay, naging bodega. Ayan. Sabi niya, ayan, marami na akong kayamanan. No? Mabibili ko na yung gusto kong bilhin. Dahil marami na akong pera, ang gagawin ko, magsasaya na lang ako. Ayan. Magliliwaliw na lang ako, magbibisyo na lang ako. Eh nang nakita ni Lord yung kanyang motibo, dahil hindi maganda yung kanyang motibo, sabi niya, gayon din, kukunin ko ang iyong buhay. Mamatay ka ngayon. Saan mapupunta yung iyong pera, ang iyong kayamanan? Di ba? Saan mapupunta? Paladala niya ba sa langit yun? Hindi. Pag namatay ang tao, wala tayong madadala. Di ba yung baby, yung pinanganak siya ng kanyang mga magulang, siya ay nakahubad. Walang damit, walang alahas. Di ba? Ibig sabihin, nung pinanganak siya, wala siyang dala dito sa lupa. Ganun din, pag namatay ang tao, wala din siyang madadala. Kahit yung maganda niyang kotse, magandang bahay, madadala niya ba sa langit yun? Hindi. Pag namatay ang tao, wala siyang madadala kundi ang kanyang espiritu o kaluluwa. Kaya si Zaccheo, na-realize niya na hindi lang dapat mo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Mag-ipon din ako ng kayamanan. Saan? Sa langit. Kasi sa langit, hindi nasisira, hindi nananakaw, hindi nabubulok ang ating kayamanan. Kaya masaya si Zaccheo. Naranasan niya yung tunay na yaman na binibigay ng Panginoon. Hindi lang yun, nakaranas siya ng kaligtasan sa kanyang buhay. Kasi ang kaligtasan ay hindi lang para sa mayayaman, hindi lang para sa mahirap, para sa lahat yan, nang nananalig at nagtitiwala sa ating Panginoon. Naparito si Jesus para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Yung mga naliligaw ng nilalagtas. Sino ang kailangan natin? Si Jesus. Diba sabi ko nga sa inyo, ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. At kung siya ay iyong papapasukin, siya ay mananahan
sa ating buhay. At babaguhin niya ang ating buhay. Amen? Kakaroon tayo ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen? May natutunan ba tayo sa buhay ni Sakeo? Yan. Kaya hindi lang tayo dito dapat mag-impok ng kayamanan. Mag-impok din tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Hindi tayo manalangin. Sa oras na ito, habang tayo ay nakapikit at nakayoko, kung gusto mong papasukin si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, pwede kang sumunod sa panalangin ko. Sabihin mo, Panginoon, kumalapit po ako. Naniniwala na ikaw ay namatay sa krus para sa sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Ikaw na po ang maghari at masunod sa aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat sa inyong pakikinig.